Kumusta na nga ba si Renzo Bando at gayon din si Kai Sotto? Sa loob ng 7 minuto ay nakapagtala si Renz ng 9 na puntos. Sayang siya ay efficient pa naman sa game na ito. As usual na punong-puno ng confidence, energy na nagpapahirap sa team ni Alex Cabagnot. Kailangan ng tulong ni Renzo Bando, lalo na sa ngayon sila ay naghahabol sa standings, kaya malaking ambag ang opensa at depensa nitong ating kababayan. Kagaya lamang ng play na ito na confident si Bando na malusutan ng kanyang bantay. Pero yun na pala ang kanyang last points sa game na ito. Dahil sa next play ay napayuko na lamang ang kanilang coach dahil malaking kawalan sa team kapag may nangyari dito kay Bando. At yun na nga, posibleng magpahinga muna dahil sa tindi ng kanyang bagsak. And para nga po sa update ay naluha daw si Kim Sang-shik habang ito ay nagko-coach nang dahil na rin sa sipag ng kanyang mga players. Sino bang hindi ma-appreciate ang buhay na effort ni Renzo Bando? Base sa interview ng press sa coach ng Anyang ay masakit daw ang likod nitong si Bando na hindi raw kayang yumuko, kaya kailangan daw na agaran na mag-check up dahil sa tingin niya na hindi minor ang tinamo ni Renzo Bando at inaasahan daw nila na matagal-tagal ang recovery nitong ating kababayan. And for now hindi masasabi kung ito ay aabuti ng ilang linggo o ang mas mabigat na ilang buwan, kaya sa ngayon ay kailangan ng dasal para sa mabilis sa paggaling ni Renz. At nang dahil nga dito, napakalaki ng tsansa na hindi na ito makakasali o maididefend ang kanyang corona sa slam dunk contest ng All-Star Game. Well, di baling hindi na makasama sa slam dunk dahil mas mahalaga ang kanyang recovery dahil wala na siyang dapat pang patunayan pagdating sa pagdadunk. Well, natuloy na ang expected ang paglipat ni Kai Sotto ng B-League team. Ito ay inanunsyo na ng Yokohama Corsairs na sinasabi ng kampo ni Kai na better team para sa kanya. Ayon sa isang B-League insider, simula na kinuha ng Hiroshima Dragonflies ang sentro na si Shinichi Nepawe na naging si Lisi Kawata nang ito ay maging naturalized ang Japan. Kasunod nito ay nag-decide na ang Dragonflies na ilipat na itong ating kababayang si Kai Sotto sa ibang B-League team dahil din sa rules ng liga. Ito ay isang player lamang ang pwedeng ilagay, maaaring naturalize o isang Asian import. So pinili na ng Hiroshima itong si Kawata. Nagsimula na mag-practice si Kai dito sa Yokohama Corsairs at happy naman itong ating kababayan sa mainit na pag-welcome ng team. Ayon sa interview ni Kai ay malaking factor ang kanyang size at length para matulungan ng Corsairs offensively and defensively. Sa interview hindi nabanggit kung kailan ang kanyang debut game sa Corsairs, but for now mahalaga ay makabalik muli sa hardcourt itong ating kababayan na si Kai Sotto.